Mag-live ako ngayon. Hello, magandang gabi po. At siguro ito na yung live natin na pang tapos sa ngayong gabi, no? At mag-alas 12 na rin. So, ang ating pag-usapan po ay karugtong sa comment natin patungkol sa hearing kanina ni Amy Marcos na tungkol sa pag-aresto kay Duterte. So, lahat ng mga issue mula sa kung tama ba ito, valid ba o hindi. So, yan po ang itutuloy natin. Kanina, nag-part 1 ako. Ngayon, part 2 naman ako. So, ito po yung pag-uusapan natin. So, Presperex, Mayap Bengi. No? Tapos, ang ating nagtapos tayo sa kanina sa evaluation sa pagsasabi po ni Justice or ex-Justice Adolfo Ascona na isa sa pinakamatalino dyan na Justice ng Supreme Court na naging dating member din ng tinatawag na Constitutional Commission na siyang gumawa ng tinatawag na konstitusyon natin na ito ng ating pinagbabasihan sa ngayon. So, bago ang lahat, nais ko muna pakilala ulit ako. No? Ako si Toto Tirador. Okay? So mamaya ibaba ko muna to. At ito pong ating dinidiscuss ay para sa layunin na maintindihan ng bayan kung ano saan patutungo itong usapin ito. Yung itatalakay ko sa inyo ay karugtong din ibang bahagi ng tinatawag na patungkol po sa tawag nito sa argumento ni Remulla na lumalabas na pumipilipit. Nilabag niya ang lahat ng mga batas na maaring Kaya dito sa pagmimilipit ng sagot niya, inamin niya na siya nag-utos. Inamin niya na siya nag-utos. Nag-utos kay Nick Torre para hindi na antayin, huwag na isurrender sa korte si Digong Duterte. At nanghingi pa ng eroplano si Nick Torre at pinadala sa Netherlands si Digong Duterte. So ganoon po, inamin niya na siya palang mastermind. Kung sino kanino pa umikot, patuturuan pa. Di Interpol ang nagsabi, pero pagtanong sa Interpol, tinanggi ng Interpol. Sabi ng Interpol, kami po ay nag-advise lamang, nakipag-coordinate lamang. So, paikot-ikotan ang sagot. Tapos, nagtanong kay General Nick Torre, sabi niya, sa nakakataas. Tinanong si Marvel, inutusan doon niya si Nick Torre, pero yung si PNP Chief Marvel, ay sinabi niya, hindi niya sinabi na may nag-utos, parang gusto na palabasin, sumusunod lamang siya. Kaya ito ngayon ang pakinggan natin. Kita mo na kung naiipit na sila, namimilipit. Ganoon pala talaga yan. So anyway, i-proceed tayo ngayon. Saan ba tayo? Ito, play tayo. In section 2, the rights of the people to be Ito pala lang tatanong si Miss Cayetano. Nagtatanong siya kay Chief Justice, dating Justice Adolfo Ascona. Discuss the Bill of Rights, and in section 2, the rights of the people to be secure in their persons, houses, papers, effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant arrest shall issue except upon 1, probable cause, 2, be determined personally by the judge after examination under oath of affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. Okay bago ko, ipaliwanag lang si Tagalogin ko. Ang binabasa ni Senator Alan Peter Cayetano ay yan po yung Section 2 ng Article 3 ng Constitution na tinatawag ng Bill of Rights. Pag sinabi mo Bill of Rights, kalipunan ng mga karapatan ng tao. Yan ang ibig sabihin. So, ngayon, sinasabi dyan sa Section 2 na hindi ka pwede umaristo kung walang, maliban na lang sa kotendiaka, kung walang utos ang judge. At ang judge naman, kung mag-utos, kailangan alamin niya kung mayroong probable cause.
At ang probable cause niya na decision ng judge ay babasihan sa kanyang pag-examine sa mga testigo. At para malaman kung saang lugar ang paglalagakan ng warrant at saka kung ano ang kukunin sa lugar at kung sinong tao ang kukunin. Yan ibig sabihin. So, pinupunto ni Alan Peter Cayetano na mamaya, ang pinupunto niya, tanging judge lamang ng Pilipinas ang pwede magpapaaresto. So, inihimbing ito ngayon sa judge ng International Criminal Court. Ngayon, tinake note o binigyan diin ni Justice Adolfo Ascuna na yung ICC ay 3 judge pa nga ang nagsabi nag-issue ng warrant of arrest kay Diggo. Pero sabi niya, implied from his statements na sinasabi niya kasi, pero ang problema kung i-apply mo ba yung warrant of arrest ng ICC ay tama ba siya o hindi sa Constitution. Kasi labag sa ating Constitution at siyempre Constitution natin ang mamamayani at mananaig. So kailangan sundin ng ICC warrant of arrest kung ano ang standard ng ating Constitution. Ang standard po ng ating Constitution ay simple lang, ay probable cause na base sa ebidensya na ipresenta ng testigo at sa mga aligasyon ng mga testigo. Okay? So, ito ngayon, ang sagot niya ni Justice Ascuna, sabi niya hindi natin pwede magamit, although hindi niya diretsahang sinabi, basta sinabi niya implied spoken, na hindi natin pwede makasaligan na magagamit natin ang warrant of arrest ng ICC sapagkat ang palabas ng warrant sa ICC ay hindi probable cause ng basihan. Kung hindi, basihan lang ay sufficiency of evidence lang. So, ganun, may pagkakaiba. Hindi nila, in other words, hindi natin alam kung ano ang ginamit na basihan ng ICC para magpalabas ng warrant of arrest. Yan lamang po. So, pakinggan natin ang sagot ngayon ni Justice Adolfo Ascuna. Am I correct, sir, that this was also a reaction to a period in the martial law where there were different kinds of warrant of arrest? Diba yung, I don't know the name of all of them, but so there were arrest warrants from many sources, including the military. So the commission, in its actions as representing the Filipino people, so fit. At least ito po yung tinuro sa amin sa Ateneo Law that Yabang naman, ginagit mo at Ateneo Law School ka. O, dapat law school na lang. So anyway, tinatanong niya na, kinokorrelate niya yung pagkaintindi ba, ginawa ba yung nila ni Adolfo Ascuna, yung proviso na yan sa panahon na yun sapagkat naisipan nila yung karanasan ng bayan natin sa panahon ni Marcos Sr. na kahit walang warrant of arrest ay nag-aaresto. Ang pinagamit lamang ay yung pinapalabas ni Enrile at saka ni Marcos na ASO. Ano yung ASO? Arrest, seizure, arrest, seize, and search and seizure order. ASO. So walang judge, hindi judge ang nag-issue. Kaya dito ngayon, very specific na kailangan lahat ng warrant of arrest ay dadaan sa judge. Yan ang tinatanong niya ngayon kay Adolfo Ascuna, kung tama ba na ang binasihan nila kung bakit gano'n ang ginawa nilang batas, sapagkat dahil sa karanasan na kahit walang warrant ng judge ay naristo noong araw. At dami po ang mga mamamayan na namatay noong araw. Panahon ni Bongbong Marcos, panahon ni tatay ni Bongbong Marcos at saka tatay ni Amy. O kita mo si Amy, what an irony. Siya nag-imbestiga pero panahon ng tatay niya yung binabanggit na istorya. Ang kalupitan ng tatay niya. O yan. ang pinaghugutan nito to be sure that if someone is arrested and it's not on a whim, it's not politicizing whatever, we will make sure by one, judge lang ang pwede sa Pilipinas ang mag-issue ng warrant. Of course, the Supreme Court has already said may exception like the Bureau of Immigration just for the foreigners. But in general po, it has to be a judge. He can only issue it upon personally determining that there is probable cause after examination under oath of the complainant. Am I generally correct? Haba naman na Mr. tanong mo, Justice? Alan. That is correct, Mr. Senator.
So that is why in So, our ibig fourth sabihin, kinonfirma ng Constitution lawmaker framer, siya isa sa gumawa ng Constitution, na kanilang kinonsidera yung panahon ni Marcos Sr. na aresto dito, aresto doon, na patay dito, patay doon sa mga inaresto, hindi naman judge ang nagpadlabas ng warrant. Kaya yan ang dahilan kung bakit inistriktuhan nila sa paggawa ng Constitution sa Article 3, Section 2, ay dapat judge na ang magpalabas ng warrant of arrest at search. 14 treaties for extradition with other countries, pare-pareho yung procedure that after the DFA receives the request for extradition, pupunta muna to sa isa nating judge. Para yung judge pa rin ang titingin. Am I correct? Am I wrong? SOJ, tama, no? So that the judge can double check and then he will be the one to either confirm or verify or issue the warrant of arrest. Then yun ang isa-serve ng local police. Okay. Ang ibig sabihin ni Alan, tama ba na kung extradition, ang ibig sabihin extradition na proseso ang gamitin, ibig sabihin extradition, yung proseso na hinihingi ng ibang bansa ang isang akusado na nagtatago sa Pilipinas na hulihin at iproseso sa korte at ipadala. Pero ang proseso para madetermina kung valid ba ang warrant of arrest. At yung tao bang hinihingi, ayun nga ba mismo. So, ganon din daw valid. At sa ibang, mamaya i-discuss niya sa ibang mga bansa, ganon din. So, walang naiba. So, ibig sabihin, pinapalabas nga ni Alan Peter Cayetano na mali si SOJ sa pa-surrender na labang sa katawan ni Digong Duterte na walang korte-korte. Yan lang naman yan. That's my understanding. That is correct, Mr. Senator. The need for a judge to be the one issuing the order in cases of warrant of arrest and even search warrant is enshrined in our Constitution because there were previous occasions prior to our adoption of our Constitution where instead of a judge, it just says an authorized officer. So it has to be a judge. In the case, however, of the ICC, the warrant of arrest was also issued by a judge. Tanda mo in case of warrant of arrest sa ICC, warrant, judge din ang ginag-issue. Pero mamaya, pakinggan natin kung bakit. Kung anong comparison ng judge natin at judge ng ICC. Pero ano ang rason kung bakit hindi pwedeng gamitin ang warrant of arrest ng ICC para gawing rason o dahilan para arestuhin ang kahit sinumang tao rito na subject matter ng arrest warrant ng ICC. In fact, 3 judges issued the warrant of arrest under the ICC. Question is whether or not that warrant of arrest can be executed in the Philippines by Philippine authorities. And that is, I think, pending the Supreme Court now. There are pros and cons on that. But one issue there is whether or not the 3 judges, pre-trial chamber of the ICC, acted on probable cause or merely on sufficiency of evidence. Yes. But as I said, the provision on probable cause and the judges issuing the warrant are procedural safeguards that are good only for the forum and not applicable abroad. That is the limitation. Our Constitution does not extend beyond our territory. Thank you. So, ibig sabihin lang ni Justice Ascona, kung ang una, sinabi ko kanina, mas matibay, mas mataas ang uri ng ebidensya na hinanap sa ating bansa. Kailangan ang rason para arestuhin ng tao ay probable cause. Pero doon sa kanila, sufficiency of evidence lang, mas mababa ang kalidad ng ebidensya. Pagkatapos, sinabi niya, kung sa Pilipinas arestuhin, ano ang batas sa Pilipinas, iyan ang mamamayani sa proseso, sa procedure. Law of the forum ang sinasabi niya. Ang forum ay Pilipinas, kaya dito inaresto. Okay? So ngayon, hindi mag-apply
yung warrant of arrest, ibig sabihin, hindi mag-apply ang warrant of arrest ng ICC. O, diretso tayo. Thank you. Point I was going to, sir, is really the legal remedy of a Filipino citizen to run to our judiciary, which I asked Attorney Alexis Medina and go to him later. But my point, I think you already read my mind, Mr. Justice, and because you were saying we are not sure whether the judges or justices of the ICC went into probable cause or sufficiency, because we are also not sure if they issued the warrant based on a personal determination of the witnesses or complainants under oath. Tama din si Alan Peter. Iba yung sistema. Tama ba yun? Nakabase ba sa testigo na under oath? Yung pagpalabas, alam naman natin si Matubato lang tsaka si Las Cañas sa kandun. So under oath ba yun? Alam, ano ba, mga statement ba ni Matubato tsaka ni Las Cañas yung binasihan? Yun ang hindi natin alam. We do not know whether these are media reports or whether their prosecutors O, pwede nga, hinugot lang sa internet ang mga ebidensya laban kay Digong. Yan ang mangyari. came here and interviewed them, no? So ang point ko, Mr. Justice, if I was being arrested and I'm not sure, I should be able to go to Philippine courts. Sa extradition treaty, sir, judge din naman judge ng US, judge ng UK ang nag-i-issue nito, no? And I checked with the ICC versus the other countries that signed with them. For example, the United Kingdom, no? United Kingdom. It is the appropriate judicial officer who will issue the warrant of arrest Oh, of the UK. Local judge din So from nila. ICC, ido-double check pa rin ng ano. Ganon din po sa Canada. Canada, The Attorney local General judge will din. apply ex parte for a provisional arrest before a judge. Okay, So judge it's not din. the fiscals, it's not the prosecutor general. The prosecutor general's Sa Canada job yan, there is to bring it before a judge. Ganon din po sa South Korea. Oh, South Korea, Ganon ganun din din. po sa Argentina. Argentina, judge Ganon din. din sa Paraguay at South Africa. Oh. That is why if we look at the information of surrender and transfer sa page 8 po. Page 8. Diyan na magkalukuhan. Number 8, sorry, not page 8, number 8. Nakalagay po dito Oh, si the date, Ambassador. time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority. Ang sagot po dito na ang pumirma, if I'm Yeah. not mistaken, si Ambassador Lacanilao. Patay si Ambassador Lacanila. Nagsinungaling ito. Na-contempt pala siya ng Senado kanina sa pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling niya po ay ganito. Ang sulat niya dyan, sagot niya, sabi ni Alan Peter Cayetano, kung nadala ba sa local judicial authority si Digong Duterte. Sinabi niya, do not know. So tinanong siya niyang earlier, mas maga, saan ka ba nung inarestos Duterte? Kasi ikaw nagpakilala na inappoint ka ng NAPOLCO, ng Interpol, na para mag-represent at mag-oversee at sa lahat ng oras nandun ka. So ngayon, bakit mo sinabi na do not know? Andun ka naman. Ibig sabihin, alam mo kung umalis si Digong para dadalhin siya sa kung lumabas o hindi. Sinabi mo naman, andun ka lang, tapos umalis ka lang sandali, at sinabi mo na hindi mo alam na kung nadala sa korte si Digong. So nagsisinungaling siya kasi halos lahat ng oras ay nandun siya sa tabi ni Digong o di kaya nakikita niya si Digong. So, ibig sabihin, dapat masabi niya na hindi dinala. Dapat ang sagot niya, hindi do not know. But dapat no, dapat ang sagot niya. Pakinggan natin. Do not know. So he did not know when he surrendered the former president whether they were brought before a judicial entity. So yun po yung main issue ko, Justice, na ang pagkaintindi ko, kung meron pong dispute sa interpretation ng batas or even sa issue of application of the law to certain facts, a Filipino citizen at any time can run to a Philippine court. But in this case kasi, he was denied the opportunity to run before a Philippine court because he was put on a plane and sent there, no? So even assuming I agree with everything you said now and I see the legal basis naman nung sinasabi nyo, sa akin,
that remains to be the question on my mind. Can we deny a Philippine citizen the opportunity to go before a Philippine court? According to General Torre, and he can rebut this later on, is that 8 or 12 hours is enough. Diba? But I think mas malaking issue yon kung ang court nag-issue ng TRO within 8 or 12 hours unless, the circumstance. I think at the time na the lawyers applied, hindi nga nila alam na isasakay sa aeroplano eh. Diba? Oh. But I leave it there. Feel free to comment, Justice. Ang point ko lang po, I think the spirit and letter of the Constitution is clear. It has to be before a Philippine judge to determine this. Okay? In fact, Mr. Senator, the procedure in the ICC calls for bringing the person to a Philippine court first O, ha? before Yung proseso mismo ng ICC na nakalagay sa Article 59 ay nag-uutos na dalhin sa Philippine court, sa local court, ang inaresto. surrendering the person to the ICC. So if you do not follow that, it can be argued that there is what they call abuse of process, and an abuse of process can be raised in the ICC itself. I think this is what will be considered in the September hearing scheduled by the pretrial chamber. Under the rules, objections to the legality or objections on abuse of process may be raised and resolved by the pretrial chamber, probably at the scheduled September hearing. So this remains still open, even in the ICC. Question of the validity of the surrender in view of the non-observance of Article 59 of the Statute of Rome itself. And Kaya, ang Article 59, maraming abogado nagsasabi na hindi applicable ang Article 59. Pakinggan yung sinasabi ang paliwanag dito ni Justice Ascona, kung kiniklaim nyo na kinikilala nyo yung ICC arrest, ibig sabihin, at kinikilala nyo may residual obligation pag Pilipinas. Ibig sabihin residual, may remaining obligation pag Pilipinas sa pagkatapos niya umalis, ay ibig lang po sabihin, ay kilalanin mo kung anong batas ng Rome Statute. At kung kinikilala mong Article 127 na may obligasyon ka pa, dapat kilalanin mo rin ang Article 59 na mas nauna pa kaysa Article 127 ng Rome Statute. O ito, pakinggan natin. the other thing is whether or not such abuse of process is curable. And again, that is debatable. It seems to So, me that nire-raise lang ni Justice Ascona ang mga issue na maaring pagdebatihan sa International Criminal Court ng mga abogado ni Duterte at mga abogado ng prosecutor sa pamuno ni Attorney Karim Khan, na ang unang pagdebatihan na kung makaapekto ba yung pag-football kay Digong Duterte doon na walang warrant galing sa ating Pilipinas. Pangalawa, kung magagamot ba yan o hindi para magtutuloy ang trial. So iyan ang nakikita niya, dalawang issue na pagdidebatihan sa International Criminal Court. the initial hearing on March 14th done by the pretrial chamber was an attempt to cure the deficiency of the absence of Article 59 procedure, because the three judges of the pretrial chamber in that hearing simply did what a local court would have done. That is, determine that the person is the same person named in the warrant of arrest, and that the person was informed of the charges against him or her. And after that, they said session adjourned. So they merely supplied the defect that the absence of the custodial state's local court created. So it remains whether or not male captus bene detentus will be applied by the ICC. Yes. Thank you. Mr. Justice,
yung dahilan kung bakit yun ang tanong ko, no? The reason for my questions is, I grew up dun sa naririnig mong sa presinto ka na lang magpaliwanag. And after the EDSA Revolution, eto sa bagong constitution, then the many laws we passed after addressed that eh. Hindi pwedeng bigla ka na lang hulihin tapos sa presinto ka na lang magpaliwanag. Unfortunately, parang yun ang lumabas. Sa Hague ka na lang magpaliwanag, even if there are defects here. But I just like to express my admiration, the way you explain very fatherly, whether it's in class, it's in the Supreme Court oral arguments, or here. Thank you for your Magaling. Magaling calming talaga. voice during these confusing times. Thank you, Madam Chair. Huling hirit po, Justice, may binanggit kayo ng mga violations locally, and such violations would inevitably incur consequences. What possible violations are there to local law and our Constitution? The possible violation, Madam Chair, consists in the surrender without passing through the court, what we call extrajudicial rendition. That issue will have to be resolved by the Supreme Court, whether or not an extrajudicial rendition is valid in the Philippines in view of our Constitution. And the other issue is whether or not there is a comma that separates international tribunal from another country. In other words, whether or not the Colatilia, subject or pursuant to the applicable extradition laws and treaties, refers only to extradition and does not refer to rendition because of comma. I look at the text of Republic Act 9851, Madam Chair. Section 17 does not have a single comma. It has two commas. And the two commas are parenthetical commas. They are not separating commas. They are parenthetical because they merely enclose the words "if any." So it says that the Philippine authorities may surrender the suspect to the International Tribunal, comma, if any, comma, or to another country pursuant to the applicable laws, extradition laws and treaties. So the commas really refer only to if any. It is not meant to separate the provision that requires a treaty from surrender to an international court, in my view. So it's not a single comma. Dalawa pong comma yan. Ang function ng dalawang comma in grammar is like a parenthesis. Okay, nagturo pa ng grammar. Because the words if any. So to me, the violation is not doing the rendition pursuant to the applicable treaty. The applicable treaty is the Rome Statute. It Pero- is brought back into application by our own Section 17 if you do a rendition. So if you do a rendition, you have to follow the procedure for rendition in the Article 59 of the Statute of Rome. So dapat, Yes, thank you very much, ibig sabihin, Justice. And kahit saan pa certainly, paikutin, looking at the transcripts as well as the babalik pa original rin sa bills Article filed, 59. maliwanag po na Ayan, talaga. stop ko muna. Nais ko lang ipakita sa inyo yung tinuturo ni Justice Ascuna na batas. Pabasa ko sa inyo para malaman ninyo yung grammar, yung lesson ng grammar. Ito po. Ang sinasabi niya na saan ba? RA 9851, Section 17. So, nakita nyo ba yan? Ayan. I-highlight ko po. Tingnan nyo. Section 17, Jurisdiction. The state shall exercise over persons. Hindi yan ang ating target. Ito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of the crime punishable under this act if another or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking of such crime. Here, pwede natin itukuyin yung crime na inaakusa kay Digong Duterte. Iniimbestigahan lang siya ng ICC. So, hindi na sila makikialam. So, instead, yan, the Philippine authorities may surrender. May. Ibig sabihin, it's their choice kung i-surrender. Or, kung hindi i-surrender, i-extradite yung akusado o yung suspected persons.
ah, at ipadala sa appropriate international criminal court. Kung meron man. Ang ibig sabihin, if any, kung meron man. Ibig sabihin, hindi siya pangdugtong, kundi panghiwalay, hindi, kundi ano lang, parenthetical lang siya. Kung meron, ibig sabihin sa Tagalog, ipadala sa appropriate na international court kung meron man, o di kaya sa isang bansa pa, ibig sabihin. So, hindi niya pwede ihiwalay yung bansa kaysa appropriate international court. Okay? Kasi or nga eh. So, either or. Kung alin man, kung sa international court padala, gagamitin pa rin niya pursuant to extradition laws and treaties. Kung sa ibang bansa man, gagamitin niya ang pursuant to extradition laws and treaties. Okay? So, hindi pwedeng argumento ng iba, kung sa International Criminal Court ay pursuant to applicable treaties, extradition laws. Yung sinasabi ni Remulla na dapat mag-apply ng extradition petition ang ICC. Hindi, mali ka na naman. Pinipilipit mo kasi mga explanation mo eh. Nakita, narinig mo na si Justice Adolfo Ascona. Pinipilit mo pa rin na tama yung pagpadala mo, pagsuko mo kay Digong doon na hindi dumadaan sa korte. Klaro na ito ha. Ibig sabihin, kung ano man ang pagpadalhan mo, isuko mo, international court o di kaya isang bansa kung saan may kaso, ay kailangan sundin mo pa rin ang extradition laws and treaties kung meron man. Ang problema, wala ng treaty ang Pilipinas sa International Criminal Court. Dahil naghiwalay na tayo. Umalis na tayo. So kung umalis na tayo, ibig sabihin, wala kang magagamit na treaty. So ngayon, sabi ni Adolfo Ascona, babalik ka ngayon doon sa Section 1, Article 127 na may residual obligation. Kung obligado ka, kung titingnan mo, susundin mong Article 127 ng Rome Statute, ibig sabihin, sundin mo rin ang lahat ng artikulo sa Rome Statute. At isang artikulo na tinutukoy ko dyan ng batas sa pag-aresto ay Article 59 na nag-utos na dalhin ni General Nick Torre sa korte si Digong Duterte. Yan, nakita nyo? Simple, di ba? Ngayon, balik ko kayo ngayon dun sa ating pinapanood na video na hearing. So ito na. Walang koma. So ibig sabihin, pareho yung extradition tsaka surrender na kinakailangan may treaty o batas na pinagbasehan. Maliwanag po yun, kaya't aabangan natin yung hatol ng ating Korte Suprema. Maraming salamat po. Thank you very much for that. And we'd like to go back to the SOJ. There's still a high level of confusion. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng DOJ, RA 9851, ito sabi naman ng Pangulo, commitments to Interpol. Alin na nga ba talaga? Ito. Ano yung pangalawa? Kita mo ito na ngayon, pinapasalita na ngayon si Remulla. Narinig niya na sinabi ni Justice, mas matalino ng diamak sa kanya. Tapos ipagpipilitan pa niyang pilipit na argumento kasi ang boss niya nagsabi sa kanya, si Bongbong Marcos. Sorry? Ang sinabi ng Pangulo, ang nangyari, dahil may commitment o obligasyon tayo sa Interpol. Ang sabi naman po ninyo, RA 9851. Alin ba talaga ang pinagbasehan ng ating diskusyon? Pareho po. Yan, Pareho. Opo. Pinilipit mo. Yung ating pong pagiging miyembro ng Interpol ay mapakahalaga at yung 9851 po yung talagang batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. Pero kung sinabi mo, Sinabi na nga ni Justice Ascona, nagpipimilit ka pa sarili mo, ipapadisbar kita. RA 9851, kahit walang diffusion Ignorance of the law. galing sa Interpol, ang gobyerno pwedeng arestuhin si PRRD, i-turn over sa ICC. Yung ba yung stand ninyo? Kasi nung nakaraang hearing, yun ang sinasabi po ninyo na 9851 to. Opo, kasi meron pong diffusion order na kasama. Kasi Hindi, kahit walang magkatali po sila, Hindi, ma'am. kapag Madam Chair. 9851, kahit walang diffusion order, pwede naman arestuhin, di ba? Yan na naman.
meron pong warrant of arrest. Pinilipit yan, diffusion order, tsaka red, red notice. Iho. Let us assume that the surrender of PRRD to the Hague by the administration can be done without a warrant from a Philippine court. I-assume muna natin yan. Before the administration can surrender him to the ICC, they actually have to arrest him first. So, itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? O, yan ha. Umamin na si Nick Torre dyan. Ano po, ang authorities po natin ang umaresto in pursuant to the diffusion order and the Ayan, warrant of arrest Sabi niya, pursuant to diffusion order, gusto niya palabasin na ang Interpol ang nagpapaaresto. issued by the ICC. Ngayon itatanggi So, siya balik na mamaya. naman As given to the Interpol, the PCTC. Balik na naman tayo sa diffusion order. Wala na naman si RA 9851. Nakakalito po papalit-palit po tayo. Umalis naman sa RA 9851. Doon naman sa diffusion order sa Interpol. Ano bang binasihan mo talaga? RA 9851 ba talaga buying? O yung Interpol? Ano ho yan magkatali po sila, hindi ho pwede paghiwalayin yung dalawa. Hindi ko hinihiwalay. Tinatanong ko lang kung alin ba talaga. Kasi magulo yan. Ang dami-dami ninyong pinagbabasehan. Kaya nga, Galing din si dito Amy. ho kasi, hindi tayo matatapos sa Hindi siya pag-uusap. Magaling kay Aimee, very cool kung magtanong. Hindi siya nagagalit. Kung ako to, dapat pagalitan ko na si Rimulya. Usap dito, sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama. Kasi ang sagot mo paikot-ikot, paiwas-iwas. Evasive. Kung si Paduano pa yan, maswerte kayo hindi si Paduano yan. Kung si Paduano yan, nakulong ka na dyan. ng Korte Suprema. At kaya nga, Hindi, kahit simple na ayaw lang. po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang tanong ko yung proseso, no? So siguro tanungin natin sa PCTC, who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, hindi, gusto lang namin maintindihan step by step. Hindi masyadong maliwanag sa amin eh. Madam Chair, ulitin ko po yung aking mga nasabi ng nakaraan. Ang Ito taga-Interpol itatanggi niya yan na siya nagutos na mag-aresto. diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon? Sino doon ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, Philippine from the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino Ang, sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang Yes. NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, Okay. si Commissioner So, Biado. DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, So, Rimulya, yun po, ang, Rimulya. yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po yun. Tama. Maraming salamat, Executive Director. Tinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851, does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan Administrative arrest ba Kasi yan? ito po kasi, is a case of first impression. Hmm. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng probisyon. Okay, inamin mo na wala ka pa palang basihan. Kasi first impression, first time pa lang po na nagkaroon ganitong kaso. So, ibig sabihin, ano bang dapat mong gawin, Mr. Rimulya? Hindi ka pala sigurado sa ginawa mo Kasi first impression. At kung ganon, it calls for a reasonable person like you sana, kung reasonably ka, not to be on the side, to choose the side of prudence. Anong side of prudence? Pumunta ka sa korte para sigurado ka. Ang sa'yo diretso pinutbol, ibig sabihin ma-intention talaga kayo na sipain ka agad. Section 17
ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Pinipilipit mo lang ang argumento eh. Nag-iiwas ka talaga. Ito Buying. po ay sumasanda lang sa paningin po na nagpapatupad ng batas. Sa Paningin. amin pong paningin Eh maraming mamatay niya kung ganun ginagawa niyo sa paningin niyo. ay sinabi po sa batas, Section 17, pero maaari kong Kanya-kanyang basahin. paningin, kanya-kanyang Oo, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon ng... naman yun? Hindi, Kanya-kanya paningin. Patay tayo sa paningin lang. Maraming namamatay sa tingin. ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson, ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Ay, Cayetano ang Kakahiya ka. Iba ang interpretasyon. Kung ano batas, dapat tama ka kasi DOJ ka. Hindi ka pwede magkakamali dyan. Klase. Umalis ka na dyan, mag-resign ka na dyan. Panay mali ang ginagawa. O di ka nang pamali-mali ka lang kasi ang utos ni Bongbong, isisave mo si Bongbong Marcos. Yun po ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos lang ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, Malapit wala na ho rin mananalo magsalita sa atin ang dito sa Korte Suprema. argumento. Kasi Korte Suprema lang po. Hindi, Ang nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. Eh, ang Korte Suprema kasi dapat madali naman desisyonan yan eh. Padesisyonan na ninyo. Paisa-isang issue. Alam Opo. ko lang. Kasi ano ho ito, case of first impression eh. Ma'am, So, yeah, Madam Chair. man, case of first impression. Alam mo na first impression, wala pang mapagbasihan na dating decision, dapat yung ginawa mo in view of the fact of the doubt propositions, dapat diresolba mo sa prinsipyo na tinatawag in dubio pro reo. In doubt for the accused. Ganun dapat. This is a case of first impression. Pero Ah. naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court, pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. So why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Oh, yun nga. Oh, double bleed din naman kayo. Individual, ano? Bakit nyo kinikilala yung warrant, hindi nyo naman recognize ang jurisdiction ng ICC? Nako, double bleed ng mga kan. Yan mga tayo ng mga kan, bakla. Warrant Sabi mo, over the hindi. individual po yan, hindi naman sa estado natin eh. Isa warrant issued against an individual, not against our state. Not against Nagdahilan ka na naman. Ang tandaan mo sa ICC, Mr. Remulla, hindi magkaroon ng jurisdiction or authority ang ICC sa kahit sino mang Pilipino kung hindi kasapi ang Pilipinas. Okay? Ganun lang yan. Ini-invoke mo kanina na hindi kayo makialam doon sana kasi wala na ang Pilipinas sa ICC. Ano ba talaga? Mahirap sa'yo. Binabaliktad-baliktad mo. Ano, kung ano ang sa tingin mo convenient sa iyo, yun ang kinukuha mo. Tapos papalitan mo sa dulo kung paiba-iba ka ng sagot. the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, UNLE, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa... Oo, yung sinabi Attorney Medina, o Dean Medina, law expert, constitutional law expert, ay kahit na pag-aresto na deportation lang, for the purpose of deportation, may susundin pa na 7 na pamantayan, sabi ng Supreme Court. Lokal. So nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. O yun. Ang masasabi ko ho dito talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Nagpapalabas ka lang na hindi mo alam ang ginagawa mo. Kasi sinasabi mo mismo, iba paningin nyo, iba paningin namin, ibig sabihin, hindi mo alam ang ginawa mo. Sabi ko nga,
para kung hindi ka sigurado, doon ka sa safe side. Kung hindi ka sigurado sa safe side, at ang safe side ay very obvious. Kesyo, ilang oras lang idadaan nyo sa korte, kinabukasan nyo pabiyahe si Digong Duterte. Sana ganun ginawa nyo at wala ng issue. Andito rin yung Madam Chair, if I may. yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama, or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Di, tama si Justice Yung Ascuna. katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Oh. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting Kabubuhan party, na naman yun. either ICC or Sa batas po. Interpol. Sa Am I correct, sir? batas. Sila Tama dapat. po. Ay. Dapat ho, ICC. ICC. Hindi, balik ka nga sa batas natin nagsasabi na ang DOJ ang mag-file. Ginagawa mong bubo mga tao So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po, sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala Kasi- man sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang Ano? extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay merong pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano, halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership. Hindi yan ganun Kaya dahilan. nga Kasi yung po yung malinaw po, ako, na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba ho treaty yung dati? Sapagkat ang Senado po nag-concur. Paikot-ikot. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po, Pero ang sir, nangyari dyan- pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado Mhm, ka Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. yung nga ho, So sana extradition will fail, sir. will fail. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung Ayun, will Kasi fail, masuman po. will fail. Illegal Bakit pa to? natin sinurrender si Pangulong Tsaka Duterte? yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa po. Sinabi na nga walang extradition treaty, pero sinabi doon na walang treaty. Ikaw na mismo sabi ng treaty. Bakit mo sinurrender? Kasi nakasabi sa batas, pwede mong surrender kung mayroong treaty. Wala nga nang treaty. Ikaw na nga nag-mismo sabi. Ano ba talaga? Kung titingnan natin, bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma iba nga, na yung mga naman. koma- Nanggagaling ito sa ICC. Itong papel Hindi, ito. pero yung sa Section Galing. 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Hindi ka na naman. Kupal ka sorry. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatras po
ni So President Duterte. bakit So, pa natin hindi mo- sinurrender? Sinabi na nga ni Justice Ascuna, hindi mo pwede isurrender kahit walang treaty. Bakit pa natin Kasi yun po yung sinurrender sinasabi Duterte? ng batas eh. May surrender. Mali ang Yun batas. po yung sinasabi. Opo. Ayun, that's what the May surrender pero tingnan mo pursuant to. law says. The law may be Mali ang law. Mali ka. Hindi mo the law says otherwise. But hindi mo sinama pursuant to extradition and treaties. harsh, but it is the law. The law, hindi po yan ang law. Very clear. Mag-resign ka. Extradition lang Bubo ang, kay sir. Yun lang bakit, naman at bakit tayo pinilit na i-surrender? hindi man lang Extradition lang ang naghintay for a hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho Pabalik-balik ka. umatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, Pabalik-balik ka. talagang Mali. extradition po O so lalabas kung dyan. umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala ho natin, yung treaty kailangan natin. pa natin i-surrender? Nawala Bakit ho kailangan- yung agreement natin, sir. O sir, Hey. kaya nga sir, bakit pa natin sinurrender? Kasi wala naman tayo. To start with, wala na tayong room statute na Yung po yung babasihan option, dahil wala na tayong uh, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas. Wala nga, mali nga ang definition mo ng batas. Ano ka ba? Kung sa harap lang kita, gusto ko sampaling kita eh. Sa Pasensya na. authorities, sa amin po. Sa amin pong departamento at sa Ba, nagkaroon ng nakakahiya ang Departamento ng Justice. Nagkakaroon ng walang alam na sekretary. ating po executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang Malinaw. option na pwedeng gawin. Malino. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun. Oh, sa Interpol naman. Dahil nandyan sa binabasa natin, Ayan o. doon sa diffusion order. Ayan, basahin mo natin. Itong hiningi ng Interpol na nagpapakuha kay Digong. Sabi niya, locate and arrest with a view to extradition. Extradition. And assurances are given that extradition will be sought upon arrest of Duterte in conformity with the national laws and or the applicable bilateral and multilateral treaties. So may tinatagpas sa baba, provisional arrest. This request is to be treated as a formal request for provisional arrest. Provisional arrest nga lang ang hinihingi eh. Ibig sabihin, provisional arrest, dalhin mo sa sundin mong Article 3 ng Article 15, paragraph 3 ng Article 59 na nagsasabi, bigyan mo siya ng pagkakataon na humingi ng mga remedyo kagaya ng pagpiyansa dito sa korte natin. So, in accordance with national law and or applicable bilateral and multilateral treaties. Mahirap pang intindihin yun. Nagpakabubo talaga kapag nagsisinungaling ka, ibig sabihin may vested interest ka. With a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho All maaaring that ano eh. was indicated was with a view to extradition. Hindi So, yung aandar ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Dinagdagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Bubuk yun. Sorry. Hindi nga andar ang extradition kasi wala kang treaty. Extradition and treaty, hindi nga mababasan. So kung hindi ka mo magagamit ang treaty extradition, babalik ka ngayon doon sa Article 59 ng Rome Statute na isuko niya sa korte ang tao. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang Ano nangyari po? gusto mo Surrender bang na- labas, sa mata natin, mali tayo member, bakit mo aristuhin ang tao? Hindi naman natin judge yan, una-una. Para makasiguro ka, kunin mo judge natin. Sa mata natin, hindi natin ginagalang kagaya sa Russia, hindi na ginagalang ang warrant of arrest ng ICC. Hindi na inaresto si Putin. Si Netanyahu, hindi nila inaresto. Ganon lang kasimple yan. At bakit mo igagalang, hindi ka na nga member? Sabi nga ni Justice Ascuna, with more reason na hindi mo magamit ang Section 17 ng Republic Act 9851 sapagkat nangangailangan kung isusuko mo, kailangan mayroong treaty or extradition. Okay? Kahit dahil walang treaty, hindi mo siya pwede isuko. Okay, diretso tayo. Out na lang po ang naiwan. Madam Chair, Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. Sinisisi mo pa kung yung wala mama. na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo.
Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang Bakit mo- maliwanag, Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yung Judgment, hindi Mabuti pwede po sa ating judgment. Maraming tao na mamatay sa judgment lang. Dapat hindi mo ginamit yan. Yun po Mabuti. yung aming paningin ng pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. parang nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. O, tama. Pero yung Dinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Tika mo na. Na pumalpak, lagi ka lang palpak. Kay Tebes, na pumalpak naman kayo. Gamit-gamit kayo Interpol sa kay Tebes. Ang ginawa ng Interpol, sinuko sa bansa ng Interpol at kinasuhan sa korte si Tebes. At ngayon, gusto pa ng appeals court ng Timor-Leste na pakawalan si Tebes. Hindi niya isasauli kasi natatakot ang appeals court ng Timor-Leste na ito-torture niyo si Tebes sa pagdating sa Pilipinas. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Yun talaga. Oh, sugal. Inamin niya sugal. Sumagal. Naku, makukulong to. Ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ang Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito Ang obligasyon. The first, bukas, pag may time ako, gagawa po ako ng disbarment case laban kay Mr. Boying Rimulya. Siya nga mayabang dito eh. Ito to the rest of humanity. Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. Kasi Eh, yung ano pa yung sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. So Babalik with po mo tayo. reason, kung local law gamitin mo, hindi ka makakawala sa Section 2 ng Article 3 Bill of Rights na nag-utos tanging judge lamang ng lokal ang pwede makapag-issue ng warrant. Kasi hindi mo kilalanin ang ICC na warrant kasi hindi na tayo member ng ICC. So dapat dinaan mo sa korte. Patalo ka pa rin. Punta naman tayo ulit sa Madam Chair, PCTC kung papayag ang mga senador. Yeah, Senador, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito, Oo naman. hindi mag-agree. But I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view, na human rights is essential. Okay? Klaro yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang Yun! human rights. Yun! when I was Ginamit sa DFA politika Secretary, ang batas. Kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon, na from conception, we believe it's a human right, yung life ng bata. So my point, Secretary, ang urgency kasi dito, nagsasalita kasi yung ICC na may mga isusunod sila. So what's important for me is if they issue a warrant, we guarantee, I'm not sure if we'll agree here, but we guarantee the Filipinos that warrants will be issued against them, that they can go to court. Na hindi pagdating ng warrant, dadating and surrender them there. Kasi nga, if they're there na, moot in academic na, not in the sense that they can still get accountability, as the good justice said, kung may abuse of process, may mananagot dito. Pero na-deny na yung liberty nila doon. Di ba may kasabihan tayo sa law school na, di bale ng, actually, I forgot who quoted it from who, but di bale ng 100 na guilty makalaya, wag lang yung isang inosente ay maparusahan. So, have we thought about that? So, if the ICC issues, will we wait for the Supreme Court to rule, or will we allow them to be sent, to put on a plane and sent them to Hague already? That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in our best judgment, I meant- surrendering him to the ICC. Yeah, I meant, Secretary, after. So now that there's a pending before the Supreme Court,
kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court, or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now looking into this legal issue. Tingnan natin Hindi nga ho siguro. kasi nga kaya hindi ko lang hong ano kasi O sigurado, hindi mo pa alam. Umamin ka na, hindi mo alam anong gagawin mo. So, bakit tinanong ka ni Alan Peter Cayetano, anong gagawin mo ngayon? Kasi may kaso sa Supreme Court. Eh di dapat, ang sagot mo, antayin ko ang decision sa Supreme Court. iniiwasan po namin sabihin yung sub judice. Kasi nga napakahalaga po ng maging judgment ng Supreme Court. Kasi alam ko po diyan, pag sa ganitong sitwasyon, case of first impression, baka sakali magbigay Yan. sila ng guidelines. Alam mo yung Kung case of first impression, umaamin ka na hindi mo alam. Tapos doon ka sa side na gusto nang putbulin ng tao kasi may political interest kayo. Ito po ang dapat Yeah. gawin ng Executive Department. Pero ito po, it's in their best judgment that this is the best thing Matay, to ha? do. Best judgment ginawa. na mamatay ang tao si best judgment. O sige, handyan lang muna tayo at maraming salamat at pupunta naman sa ibang topic next, mga bukas na. Okay? So, having said that, siguro mabilisan pagtawag. Ang dami na mo naman na kinakasuhan at pinadisbar Toto kapag di sila na sang-ayon sa opinion niyo. Talagang mali po siya, kaya ipapadisbar ko siya. Talagang mali, inamin niya na case of first impression. Hindi niya pala alam, bakit ka naniguro? Kalayaan na ng tao, mabuti kung ibang bagay ang nakasalalay. Hindi po kasi ang kalayaan ng tao, iba po yan. Sinasabi sa Constitution Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kaysa best judgment court. Kung duda ka, hindi ka pwede kasi ang batas, ang pag-aresto, kailangan express, kailangan may batas na masabi. Pero kung duda ka, kung may batas o wala, huwag mong gagawin. Okay? Ganun lang ako kasimple. Kaya nga, probable cause ang ginakailangan para i-arestuin. Kung duda ka, wala kang probable cause. Ganun lang ako kasimple yan. So ang may kwentang may sala talaga dito si Mr. Remulla. Kahit saan, umamin naman siya, kahit sa abroad siya, tinatawagan siya. Okay? So, hanggang dyan na muna, no? Hindi na muna ako mag-shoutout kasi 1:00 na tayo.